Paano po ninyo i-describe ang isang mahusay na tagapagturo? Yun po bang gumagamit ng maraming ilustrasyon sa pahayag? O nagpalitaw ng isang bagong punto sa familiar na teksto? Habang pinag-iisipan natin ang mga katangian ng isang mahusay na tagapagturo, tingnan natin ang halimbawa na ipinakita ni Santiago na kapatid ni Jesus. Si Santiago ay naging realistiko sa pagtuturo. Nang magsulat siya sa mga unang siglong Kristiyano, ipinakita niya na alam niya kung ano ang pinaglalabanan nila at nagbigay siya ng malinaw na payo sa kanila. Ibinigay niya ang Santiago 1:22 sa mga nahihirapan na ikapit ang mga payo. Ang Santiago 1:3 ay isinulat niya para sa mga nagpakita ng paboritismo. At ang mga nahirapang kontrolin ng kanilang dila ay natulungan ng Santiago 3:8-10. Pinayuhan ni Santiago ang mga kapwa Kristiyano sa mabait pero prangkang paraan. At makikita ito sa payo niya sa Santiago 5:13-15. Kung nandiyan na po kayo, Santiago 5:13-15. Mayroon bang sino man sa inyo na nagdurusa? Patuloy siyang manalangin. Mayroon bang sino mang masaya sa inyo? Umawit siya ng mga salmo. Mayroon bang sino man sa inyo na may sakit? Tawagin niya ang matatandang lalaki sa kongregasyon at ipanalangin nila siya at pahiran ng langis sa pangalan ni Jehova. At ang panalangin na may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit at ibabangon siya ni Jehova. At kung nakagawa siya ng mga kasalanan, patatawarin siya. Dito, nayuhan ang mga may sakit sa spiritual na humingi ng tulong sa mga elder. Paano natin ito matutularan? Gaya ni Santiago, dapat tayong maging handa na ipakita sa mga tinuturuan natin ang mga dapat na baguhin nila para maging katanggap-tanggap sila kay Jehova. Kailangan din natin maging manatiling positibo at magtiwalang tutulungan sila ni Jehova po na magbago. Ano pa ang mabuting ginawa ni Santiago? Basahin po natin ang Santiago 3:2. Okay, Santiago 3:2, ang sabi, dahil lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Kung ang sino man ay hindi nagkakamali sa pagsasalita, siya ay taong perpekto, na kaya ring rendahan ang buong katawan niya. Hindi nag-astang perpekto si Santiago. Sa halip, nagkaroon po siya ng tamang pananaw sa sarili at inaamin niyang nagkakamali din siya. Hindi rin inisip ni Santiago na espesyal siya o mas nakakataas siya sa kanyang kapananampalataya, kundi tinawag niya silang mga mahal na kapatid. Matutularan natin ito kung hindi natin iisipin na mas mataas tayo sa mga tinuturuan natin. Sa halip, aaminin natin na hindi naging madali sa atin na sundin ang mga prinsipyo ng Biblia. At ipapakita kung paano tayo tinutulungan ni Jehova. Makakatulong ito na ipakita sa ating tinuturuan na kaya rin niyang maglingkod kay Jehova. Sa kabuuan, ano ang natutuhan natin kay Santiago? Una, tayo ay magiging realistiko sa ating pagtuturo para matulungan ang mga tinuturuan natin na mapaglabanan ng kanilang kahinaan. At ikalawa, tayo magkakaroon ng tamang pananaw sa sarili. Kung gagawin natin ang mga ito, makikita ng Bible study natin na kaya rin nila niyang maglingkod kay Jehova.